Kumusta mga bata? Welcome sa Chris TV, kung saan marami kayong matutunan. Kaya, halina't makinig sa ating aralin ngayong linggo. Simulan na natin sa asignaturang Reading and Literacy, Week 3, Day 1, Quarter 1. Ang ating aralin ay tungkol sa mga salitang magkatugma, ang paghahati o pagpapantig ng mga salita, at tutukuyin din natin ang unang tunog ng mga salitang napakinggan. Ito ang learning competencies. Ito naman ang learning objectives. Ibigay ang unang tunog ng mga nasa larawan. Ayan, so dito sa sapatos, ano kaya ang unang tunog nito? Tama, ito ay S. How about itong pangalawang larawan? Okay, ito ay isang mangga. Ang unang tunog ng mangga ay tama. Ito kaya? Okay, ito ay isang singsing. So ito ay, ang unang tunog ay S. Ito naman sa pangalawa, ito ay isang martilyo. Ang martilyo ay, ano kaya ang unang tunog nito? Tama, ito ay M. Okay, dito naman, ang saging, ang unang tunog ay S. At itong pangalawa naman, ang atis ay, ano kaya ang unang tunog? Tama, ito ay A. Okay, dito naman tayo. So, ang araw, ano kaya ang unang tunog? Magaling, ito ay A. Ito naman sa pangalawang larawan, ito ay isang manok. Ang manok ay nagsisimula o ang unang tunog ay M. Mahusay. Ano ang mga tunog ang inyong naririnig sa loob ng bahay? Ngayong araw, tayo ay makikinig at magbibigkas ng tula. Pag-aaralan natin ang mga salitang magkatugma, ang paghahati o pagpapantig ng mga salita. At tutukoyin din natin ang unang tunog ng mga salitang napakinggan. May babasahin akong mga pangungusap. Aalamin natin kung ano ang ibig sabihin ng salitang may salungguhit. Kumakabog ang puso ko kapag ako ay kinakabahan. Ano ang ibig sabihin ng kumakabog sa pangungusap? A. Tumitibok ng malakas ang puso. B. Tumitibok ng mahina ang puso. So ano kaya ang tamang sagot? Tama, ang ibig sabihin ay tumitibok ng malakas ang puso. So ito ay letrang A. Nagulat ang lahat sa kalabog ng nahulog na baso. So ano kaya ang ibig sabihin ng nagulat? A. Mahinang ingay ng isang bagay na bumagsak. B. Malakas na ingay ng bagay na bumagsak. Tama, ito ay letrang B. Malakas na ingay ng bagay na bumagsak. Okay, so dito ay letrang B. Pakinggan ang tula na aking babasahin. Sa unang pagbasa, ako lamang ang magbabasa. Sa ikalawang pagbasa, uulitin ninyo ang babasahin ko. Kapag narinig ninyo ang salitang bug, tapikin ang inyong mesa o desk.
Handa na ba kayo? Basahin ng may damdamin ang sumusunod na tula. Bug, bug, bug. Ang dibdib ko ay kumakabog. Bug, bug, bug. Parang ang puso ko ay sasabog. Bug, bug, bug. Ano itong naririnig kong kalabog? Bug, bug, bug. Ang bola ko pala sa hagdanan ay patalbog-talbog. Ano ang kumakabog sa tula? Ano ang kanyang narinig? Sa inyong palagay, sino ang nagsasalita sa tula? Ano ang naramdaman ng nagsasalita sa tula? Ilang pantig ang maririnig natin sa salitang puso, dibdib, bola, kalabog, kumakabog? Anong salita sa tula ang katugma ng kumakabog? Ano-ano pang salitang magkatugma ang makikita sa tula? Ano ang unang tunog na maririnig ninyo sa salitang sasabog, puso, bola? Pangkatang gawain. Pangkat 1. It's a match. Pagtapatin ang mga bagay na magkatugma. Ayan, so dito, pagtapatin ninyo ang salitang magkatugma. So dito, ang aso, ang katugma niya ay baso. Mapa ang katugma naman niya ay apa. Bahay ang katugma naman niya ay suklay. Medalya ang katugma niya o kasintunog ay papaya. Magaling. Pangkat 2. Syllable sorting. Pangkatin ang larawan base sa bilang ng pantig ng ngalan nito. Okay, so dito, sapatos, araw, susi, alkansya, mesa, at ano to isa? Manika. Pangkatatlo, treasure sharing. Sabihin ang unang tunog ng bagay na nasa loob ng kahon. Ito ay ang unang tunog ng ay. Ano-anong mga salitang magkatugma ang inyong narinig sa Group 1? Ano-anong salita ang may dalawang pantig, tatlong pantig ng Group 2? Ano ang unang tunog na sasabihin ko? 4, 6, 9, salamin, manika. Ngayon maglalaro tayo ng Pass the Box. Maghanda ng kahon na may nakasulat na mga salita. Sa saliw ng tugtog, ipapaikot ang box sa mga bata. Paghinto ng tugtog, ang may hawak ng box ay bubunot ng mga salita. Magkatugma ba ang ilang pantig ang ano ang unang tunog ng at paglalahat? Ang natutuhan ko ngayong araw ay
pagtataya. Makinig sa aking sasabihin. Tumayo kung ang aking sasabihin ay tama at umupo naman kung mali. Handa na ba kayo? Magkatugma ba ang aso at baso? Tama. So ito ay magkatugma. Pangalawa, magkatugma ba ang atis at saging? Okay, ito ay mali, hindi sila magkatugma. May dalawang pantig ang salitang manika. Tama o mali? Okay, ito ay mali kasi ang manika, kung ipalakpak natin, manika. Ito ay may tatlong pantig. Pang-apat, may tatlong pantig ang salitang agila. Ipalakpak nga po natin, agila. Okay, ito ay tama. Ang agila ay mayroong tatlong pantig. Pang-lima, ang unang tunog ng salitang sobre ay S. Tama. Magaling. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. I-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating uploads. Kita-kits sa susunod na video. Ingat kayo lagi. Paalam!